sila. Lahat tayo may nakaraan sa buhay. Lahat tayo may kapintasan. Sapagkat hindi tayo perfect na isinilang. But along the way, nang tawagin tayo ng Diyos, God is shaping us day by day to the image and likeness of Christ Jesus the Lord. Amen? Okay. Second step is set your priorities. Tingnan mo, may similarity ang mensahe namin ni Bishop Bacani. We did not see each other today, nor did we talk about the topic for you today. I just heard it over the radio. In Waswapi, I said, God is in control. Sa gawain ito, lahat na ginagawa natin, ang Diyos ang may plano. Second step is set your priorities. Kasi may goal ka man, kung hindi ayos ang prioridad mo sa buhay, mas inuuna mo pa yung lipstick, mas inuuna mo pa yung boyfriend mo, okay, girlfriend mo, kaysa kay Kristo, hindi mo mararating ang goal mo. Amen? Philippians chapter 3 verses 12 to 13 says, "Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on toward to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead." So, itinatabi mo na ang lahat. Basta in everything, pagising sa umaga, Diyos muna. Salamat sa Diyos. Buhay pa ako. Amen? It becomes a habit. As you impose self-discipline on your personality, on yourself, then automatic po yun. Pagising mo sa umaga, unang nasa isip mo, magpasalamat sa Diyos. Buhay ka pa. Pangalawa, bago ka tumayo, re-establish your relationship with God. Say the Our Father. Basic prayer. Recognize His fatherhood. Siya ang aking ama. Ako ang aking kanyang anak. Let His will be done today. Kalooban niya ang masusunod sa araw na ito. Amen. So, unlad. Unlad. Unahin lagi ang Diyos. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Then, the third step is set a pattern or a plan of how to discipline yourself. And what to discipline. Ilatag mo na. Bago mo planuhin ang pagpapayaman mo, kung alam ko lang ito noon, hindi ko naghirap na eh. Planuhin mo muna yung pagiging ikaw sa harapan ng Diyos. Paano ako mamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos? Paano ako makakatulad kay Noah? So this message is not an accident. Nor the message about Noah is an accident. We have been hearing about Noah for almost a month now. I just do not know why the Spirit of the Lord brought me to that message. And then, for all of you who were called
This is your message. This is the nature of Noah. Noah was a man who found favor with God because he was a self-disciplined man. May disiplina sa sarili ang taong ito. Kaya siya kinalugdan ng Diyos. Kapag may disiplina ka sa sarili, hindi ka maapektuhan ng anumang nangyayari sa iyong paligid. Magkaubusan na, nakatayo ka pa. Ha? Bakit? Nakasandal ka sa Diyos. Nakasandal ka sa Diyos at ang nasasandalan mo ay hindi mabubuwal. Matatag. Amen ba? Hindi lang matatag. Laging matatagpuan. Amen? Lalo na sa panahon ng pangangailangan. Lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang tao, sumandal ka sa tao, sa panahon ng kagipitan, wala sila. Sa panahon ng pangangailangan, wala sila. Ang Diyos, kung kailan mo sa kailangan, naririyan siya. Okay. Sabihin niyo pattern. Ano ang pattern? Ha? Hulma. Hulma. Lahat ng mga bagay, may hulma po yan. Yung mga garang sing-sing na yan, hinuhulma po yan. Amen ba? Pati ataol. Hinuhulma ngayon yan. Paganda, lalo yung mga metal. Diba? Bakit kayo kukuha pa sila ataol na metal? Ano? Paano bubuksan yan pagdating ng panahon? Baka kalawangin pa yan. Ha? Pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, mahirapan ka magbukas niyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. The first thing that you should set is your mindset. Mindset. Or your thought pattern. Palaisipan. Ha? Lahat ng bagay nagsisimula sa isip ng tao. Lahat ng likha ng Diyos nagsimula sa isipan niya. Pag inisip mong ikaw ay mahirap, wag ka nang magtrabaho. Hindi ka yayaman. Pag inisip mong ikaw ay kapos, nako, kahit mayroon ka, lagi kang kapos. Hanggang sa kakapusin ka na ng paghinga. Nakikinig ba kayo? Okay. Sabi niyo, mindset. May mga tao kasi ang isipan, laging wala. Laging may sakit. Kahit wala naman sakit. Lalo sa abroad, pag gustong mag-absent sa trabaho, call in sick. Tatawag niyang may sakit daw. Wala naman. Hindi pa sabihin yung totoo, ano? Biro mo tatawagin niya yung sick. Call in sick. Tinatanggap naman ng tinatawagan, di ba? Kaya hindi nagtatagal, sick na talaga sila. May sinasabi, may expression sabi, I'm sick and tired with you. Naintindihan niyo ba yun? I'm sick and tired with you. Ano ibig sabihin noon? Sabi niya, nagsawa na ako sa iyo. Pag nakikita mo siya, sa sama ng loob, nagkakasakit ka. Napapagod ka sa kaiisip sa kanya. Pero gawa mo lang naman yun. Hindi naman siya nakakapagod. Okay, tanongin ko kayo. Pag nakikita nyo, kung napapagod ba kayo? Yes! Yung totoo lang. Hindi ba kayo nayayabangan sa akin? Hindi ba kayo nagsasawa sa mukha ko?
Lahat na masasalubong ko, picture, picture, picture. Maski ba choir na yan dyan, pag natabi sa akin, picture, picture, sir, picture, picture, picture. Ha? Mas maganda naman sila kaysa akin. Ha? Na minsan si Joy, sama sa akin doon sa Tacloban, sa Yolanda. From Australia, dumating dito. Tapos nagpicture siya doon. Katabi ko. Tapos pirasa sa Facebook. May ilang minuto, ang dami na ng-like. Sabi, sir, tingnan mo, ang dami na ng-like. Sabi ko, alisin mo ko dyan. Ay, naku, walang magla-like sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Mindset. Ang sabi ng iba, yan si Bilardian niya, bine-brainwash ang mga tao dyan sa El Shaddai. Bine-brainwash niya yan. Brainwashing niya ang preaching nila. Akala ko magagalit ako. Ay, hindi ko nagalit. Sabi ko, totoo yun. Totoo yun. Talagang bine-brainwash mo kami, Brother Mike, sabi ng isa. Kako, naku, ang sama mo pala. Kako, bakit? Masama ba yung hugasan ko ang isipan mong marumi? Amen ba? Bago nyo marinig ang salita ng Diyos, ang dudumi ng isip natin. Kaya pag nag-joke, ang dumi. Diba? Ay, pero ako nag-joke. Pag ako nag-joke, nagpapalakpak ka pa matao. Diba? May gumaya sa akin. Isang araw, sabi ko, taas lahat ang inyong daladalahan, pati bestida taas. Tawanan naman sila. May nakita ko, nagtaas nga na bestida. O ba't kayo nagtatawanan? Nandoon sa bag niya. Kinuha sa bag niya yung bestida niya, tinaas sa bestida. Nakikita niyo? Ang isipan niyo? Akala niyo bestida niya tinaas? Hindi, may dala sa extra bestida, tinaas niya. Sa nakikita niyo ang isipan, marumi. Di ba? Ay may gumaya sa akin doon sa si brother, ano ba yon? John Castillo yata yon. Sa San Juan. Ginaya sa ako nung magpapre. Taasang niyo mga bestida. Nagalit yung matatanda. Sabi niya, salbaheng bata ka. Sabi niya, isusumbong kita kay Brother Mike. Ano ba sabi niya ni Brother John? Ginagaya ko lang si Brother Mike. Huwag mong gagayahin si Brother Mike. Sabi niya, iisa lang ang Brother Mike ko. Nakita niyo yun, di ba? Bakit? Kasi sabihin ko man yun, hindi masama ang aking intensyon. Sapagkat malinis ang aking isip. Kaya ang dating sa inyo, malinis din. Amen ba? Totoo, hindi. Kaya ngayon, pag uwi nila, may palispan sila. Nagbago ang isipan. Yung isipan niyang madilim ang kinabukasan, biglang nakita niya ang liwanag. Amen? Susundan niyo. Ako'y naniniwala pagkatapos nito, lahat kayo disiplinado. Amen. Mindset. Sabi mindset. Mindset is a thought pattern. Palaisipan. Romans chapter 12 verses 1 to 2 says, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Unang hakbang,
Ialay natin ang ating katawan. Hindi sinabi doon ng yourself, ha? Sinabi doon, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Paano yun? Once we offer ourselves as a living sacrifice, we allow the Holy Spirit to take full control of our bodies as His temple, bilang kanyang tahanan. Nasundan niyo yun? Hindi sinasabing your shapely bodies. Hindi. Basta your bodies, whether it is 44, 44, 44. Acceptable sa Panginoon yan. As you are. Come to Jesus as you are. And offer your bodies as a living sacrifice. Bakit nga pala living sacrifice? Bakit? Buhay na hain. Kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sapagkat hindi na tayo ang magpapakilos ng ating katawan. Ang Espiritu Santo na. Kung ating katawan ay mahilig doon sa crispy pata, ngayon hindi na. Hindi na. Sasabihin sa Espiritu Santo, tama na yung crispy patang yan. Napatampata ka na. Nasusundan niyo ba? So, to offer is not so difficult. No? Kalimutan man sarili mo. Ibigay mo sa Diyos. Nang marinig ko ang tinig ng Espiritu Santo in 1981, to build Him a center, I thought it is something like this. Kaya agad-agad ako panagawa ng plano ng tulad ng Araneta Coliseum. Hindi ko naman napagawa yun along the way. Nung dumadami na ang tao, sabi ko, paano yun? Hindi ko napagawa yung gusto mong gawin. Ang sabi niya sa akin, walang templong yari sa kahoy o bakal na magkakasya ang mga taong tatawagin ko sa gawaing ito. Amen ba? And true enough, ay ano yun? Ang sabi ng Espiritu Santo, ikaw. Ikaw ang kailangan ko. At sila. Silang lahat. Pag tayo ay naging tahanan ng Espiritu Santo, maging yung duling, madidiretso ang tingin. Amen? Diba? May makikita siyo, sabi sa Philippians 2, you will shine like stars in the universe. Kaya mapapansin kayo. Dati hindi kayo napapansin ng mundo. Ngayon napapansin kayo. Lalo na paggaling kayo sa gawain ng El Shaddai. Papansin kayo. Bakit? Para mga lasing. Para mga lasing. Parehas nandito nakikinig, nagkukwentuhan pa yun. Kwentuhan pa sila doon. Totoo hindi. Bakit? Sapagkat hindi nyo makonten ang kagalakang ibibigay sa inyo ng Espiritu ng Panginoon. Amen? So, lahat ng bagay nagbabago sa pasimula sa isipan. Nung una, akala ko pangit talaga ako. Kasi lahat ng liligawan ko, ang dami kong nilagawan sa high school. Bagsak ako. Alam nyo, atin-atin lang ito. Pati teacher ko, niligawan ko. Mga teacher ko no, mga bata pa, mga bagong graduate, no? 18 years old ako, sila 21. Magaganda sila. Niligawan ko. Tanungin nyo sila ngayon. At ako ibang manligaw, hindi ko na pala salita. Ginagawa ko.
Ang ginagawa ko sa kanila, ginawan ko sila ako kasi karpintero, ginawan ko silang kama. Made of Nara. Yung isa dyan, nandiyan pa sa Infanta Quezon. Pinakikita doon sa mga taga sa Infanta Quezon, yung kamang yun, sabi niya, yan, gawa yan, regalo sa akin yan ni Brother Mike nung ako'y dalaga pa. Dalaga pa yun. Nandyan, pinakaingat-ingatan niya. Totoo yun. Hallelujah. Ang hindi nila maintindihan, kaya kung ginagawan sila ng kama, gusto ko sila. Ganyan ako manligaw noon. Pero busted pa rin ako. Bakit? Ang isip ko kasi, pangit ako. Ay, niligaw ko si Sister Belen, 25 years. Hanggang sinabot ng 50 years. Hindi na ko napagusto. Nang makilala ko si Jesus, tumingin ko sa harapan sa salamin. Kako, ang itsura mo niyan, hindi ikaw yan. Walang ginawa ang Diyos na pangit. Amen ba? Ang tao pumapangit o tumatanda sa isipan lang. Isipan lang. Pag ang isip matanda ka na, tatanda ka talaga. Kaya ako ang isip ko bata pa. Tingnan nyo. Amen ba? Pag pupunta ko sa Amerika, ang sagot na sa akin, Brother Mike, hindi ka na talaga nagbabago, ikaw pa rin yan. Sabi ko sa kanya, kayo mga duling, bakit hindi nagbabago? Bumabata ako. Hindi tumatanda. Diba? Thought pattern. Ang isipan nyo ay iayon nyo doon sa inyong ginawang goal. Papunta tayo roon. Diba? So the first thing that we should discipline is our mind. Our mind. Yung ating palaisipan. Lahat na bagay na hindi ayon sa pangako ng Diyos, alisin nyo sa isipan nyo. Basahin nyo Biblia. Ang pangako ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay ng mananalig sa Kanya, isang buhay na matagumpay. Sa buhay ngayon. Joshua 1:8. Basahin nyo doon. Thou shalt meditate on it day and night, so that you'll be able to do everything written therein. Then you will be successful and prosperous. Think successful, you'll be successful. Think handsome, you'll be handsome. Think rich, you'll be rich. Think good, you'll be good. Think bad, patay kang bata ka. Diba? Thought pattern, sabi niyo. Kaya yan, una yan. Second is, yung mga, binabalik ko sa inyo, yung mga bagay na dapat nating disiplinahin. Walang pwedeng magdisiplina sa ating isipan, kundi tayo. Hindi kaya ng asawa mo yan, hindi kaya ng teacher mo yan, sapagkat wala naman nakakaalam ng ating iniisip, kundi ikaw at ang Diyos. Iayon mo sa isipan ng Diyos ang isip mo, pupunuin ka ng lahat ng bagay na maka-Diyos. At kaaya-aya, bagay na gaganda ang buhay mo, bagay na masisiyahan ka, bagay na magagaanan ka, bagay na bagay sa'yo. Amen ba? Second is your heart or feelings or emotions. We have to discipline our feelings and emotions. Iyan ang nagpapasama o magpapabuti sa atin, yung ating mga feeling na yan. Feeling.
Ano susunod doon? It's more than feeling. Hallelujah. Okay. So the second thing to discipline is our emotions. Huwag kayong masyadong madamdamin. May mga tao dyan, manipis ang balat. Pag hindi nagugustuhan ng naririnig, naku, nasusuka na. Sumasakit na ang sikmura. Sumasakit na ang ulo. Manipis. Masyado. Amen ba? Masyado nasa feeling. Kaya lahat na sakit na feel. Amen ba? Wala naman sakit. Feel ang sakit. Diba? Subukan nyo lang. Sa totoo lang, lahat na sakit ng tao, feeling lang yan. Hanggang sa nagkakatotoo yung feeling mo. Amen? Mayroon dyan, 50 anyos pa lang, hindi na makahabol sa akin. Hindi na makapag-jogging. Bakit? Una naisip nila, hihingalin sila. Di hiningal nga. Baka naisip nila, mahina na ang tuhod nila. 50 ka pa lang. Ako 77. Amen? Amen ba? Feeling. Nahanginan lang yung dibdib. Pinapawisan, hinanginan. Sumakit. Atake na sa puso. Atake na sa puso. Hallelujah. Noon, ganyan ako noon eh. Hindi. Nung makilala ko si Kristo, anong feeling? Kahit nasabihin pang, mamamatay ka na. Ako hindi. Sabi ni Jesus, wala na akong kamatayan eh. Diba? Sabi sa Biblia yun eh. He who believes in me will never die. Sabi ni Jesus. Diba? Ano mangyayari na yan? Matutulog na lang tayo. Kasi, puyat tayo na. Kaya patutulogin tayo ng Panginoon. Sasabihin nila, ayaw ko na, pagod na ako. Sasabihin ng Panginoon, come to me. All you are heavily laden, I will give you rest and peace. RIP. Kaya yung sinasabi, ayaw ko na. Pagod na ako. Diba? Nako, pag sinabi niyo yun, di magtatagal yan. Sasabihin ng Panginoon, halika na. Rest and peace. Mauna ka na sa kanila. Gusto niyo yun? Hindi. Discipline your feelings. Discipline your feelings. Okay. Hebrews 12:14-15 says, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Make every effort to live in peace. Pagsikapan nyo na makasunduan lahat, lalo kayo sa mga prayer groups, sa mga chapter nyo. Huwag kayo nakaaway-away. Masama ang feeling pag nakikita mo yung kaaway mo. Nawawala ka sa timpla. Diba? At saka hindi, pag masama ang feeling mo, papangit ka. Yung samantalang yung taong masama ang loob mo, gumaganda naman. Lalo ka nagpapaganda na, lalong sasama ang loob mo. O diba? See? Make extra effort to be at peace with all men and to be holy. Naintindihan ba yung holy? Ang karamihan sa atin, hindi holy sa gawain. Laging nahuhuli.
Laging nahuhuli. Amen? Bakit? Sasabihin lang, traffic.